Wala nang masasakit pa para sa pamilya yan, kundi ang magkasama-sama sila sa ganitong pagkakataon. Aminado ang ama at kapatid ni Rico na malaki ang pagbabagong dulot ng kanyang pagpanaw sa kanilang pamilya. My baby, taken care of him for 27 years. I don't know how, and I don't even want to know how it's gonna affect me and the family. Hindi ko maisip. Halos di makayanan ng ama ni Rico at kanyang kuya na si Bobby nang una nilang makita ang labi ng aktor nang sunduin nila ito sa Dos Palmas, Palawan noong Biyernes. Rico, I was calling his name. I don't want to believe he's dead. I don't want to be talking to you like this. Because talking to you like this is confirming that he's gonna go. I'm in denial, probably not, whatever you call it. But I only take solace in the Lord. And I give back the glory to God. And I praise God, whatever happened to my brother. Because only the Lord knows what His plans are for my brother and for this. So that's the only thing that's keeping me going. It was the longest journey I ever took all my life. Napakahirap, napakahapti na alam mong kakaunin mo ang nalalabi ng isa mong yumaong anak. Ang tanging konsuelong pinanghahawakan ngayon ng pamilya yan ay ang mga magagandang ala-alang iniwan ni Rico. Bagamat inaasahan ng pamilya yan na magiging matagal ang proseso ng kanilang paghilom, anila ang pagmamahal at suportang ipinamamalas nila sa bawat isa sa miyembro ng kanilang pamilya ang siyang nagbibigay ng lakas ng loob para mapaglabanan ang sakit na dala ng pagkawala ni Rico. We will come out stronger after this because we know that Rico's task on earth has been accomplished. No? Para sa TV Patrol, Connie Sison, ABS-CBN News. Dinamdam din ang husto ni Claudine Barreto ang biglang pagkamatay ng kanyang kasintahan ng 4 na taon. At sa unang pagkakataon kahapon, naglakas loob siya para dalawin si Rico sa kanyang burol kasama ang kanyang mga kaanak. Ang madamdaming pagdalaw ni Claudine sa report ni Mari Dumawal. Atin lang ito. Isang pahid lang nito. Makakalimutan na niyang hawakan ang kamay ng ibang babae. Kahit may asawa pa yan. Pagdalaw ni Claudine sa report ni Mari Dumawal. Madamdamin ang pagdalaw ni Claudine sa mga labi ni Rico kagabi. Kasama niya mga magulang na sina Mike at Inday Barreto, Marjorie, Gretchen at iba pang mga kapatid. Mahigit 1 oras na naglagi si na Claudine sa National Shrine of the Divine Child sa Lasal, walang pinapasok na media. Awang-awa ang ina sa sinapit ng anak. I told her if only I can have her heart and ease her pain as a mom. Pero mahirap Mario. I think she has to be given time to grieve. And, to heal probably. I wanted her to see Rico and realize no matter how painful that he is gone, but that his memories will always be there for us too. Minsan anya'y mahirap tanggapin ang itinakda ng may kapal. There are no words to really describe their pain, but I can very well feel it myself. Because Rico has been a part of our family for 4 years. 4 years is a long time. Sayang. God has His ways. Una nang ibinuhos ni Claudine ang kanyang damdamin sa dabas. Even if it's so hard, even if sometimes I feel na parang, bakit ngayon? Diba? I didn't even get to see him or to hug him or to say, Rico, I love you so much again. It was only through phone. Naayos na rin anya nila ni Rico ang anumang problema nila at inaantay na lang ang pagbabalik ni Rico mula sa bakasyon. Para daw when he gets back, he's more prepared. At mag-uusap kayo, uupo. Wala nang usapan. Basta we'll just have to think daw separately. Okay. Basta when he gets back, everything will be okay na daw. Umaasa ang kanilang mga kaibigan, matatanggap ni Claudine ang itinilaga ng may kapal. Habang nabubuhay tayo, dapat siguro yun na yung magbagong buhay at kalimutan na yung nakaraan. We love you so much and alam ko kung bakit, anong purpose kung bakit nangyari to. Huwag siya mag-alala, aalagaan si Claudine kasi yun yung huling bilin niya sa amin.
Pinakamasakit marahil na hindi na magkakaroon ng katuparan ang relasyong matagal nang inalagaan. What do you want to believe in? Love pa rin. Ako love. Ewan ko, ikaw. Forever. Nice! Pero baon ni Claudine habang buhay ang tamis at alaala ng isang pambihirang pag-ibig. I learned a lot. You know what? There are so much good memories. And I don't know, how all of this can happen to us. We had so much dreams and plans. We had so much secrets na kami lang ang may alam. Para sa TV Patrol, Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa kabila ng maraming intriga sa industriya ng showbiz, napanatili ni Rico Yan ang kanyang malinis na imahe. Hindi lang sa pelikula at telebisyon, nag-iwan ng marka ang batang artistang hinangaan ng marami. Nagbabalik si Mario Dumawal. Simbolo ng text generation at primerong matinee idol, nakita agad kay Ricardo Carlos Castro yan, pangatlo sa 4 na anak ni na Roberto at Teresita Castro yan, ang brilyo ng isang artista. 19 anyos si Rico nang sumikat sa isang skin product, pasaporte ang dimples at maamong mukha. Inilunsad siya bilang miyembro ng unang batch ng Star Circle noong 1996, ipinakilala sa Madrasta at sa maikling panuhoy umangat bilang leading man na may kakaibang karisma at sensitibong puso. Fenomenal ang pagkatambal nila ni Judy Ann Santos sa Paano ang Puso Ko at Kay Tagal Kang Hinintay. Sa isang maintrigang larangan, matagumpay ang pagsisikap ni Rico na mapanatiling malinis ang kanyang imahe. Tapos ng marketing management sa De La Salle University, itinalaga siya ng Department of Education bilang tagapagsalita para sa kabataan noong 1999. Gayon din ang Philippine National Red Cross. Itinayo rin niya ang Pinoy Yan Foundation para sa makabuluhang youth program. Be witness and to try to spread the positive values that have been lost. Of course, things like love for family, love for God, love for environment, love for country, and value for education. Tumingkad din si Rico sa mga produkto niyang inendorso at sa mga itinayong kalakal kabilang na ang pampalamig at restaurant. Lahat anya ito inspirasyon ng kanyang edukasyon. Through my educational attainment, I have been supplied with sufficient backing and the confidence that I know I can do this. I know that I have endured. Naging inspirasyon din ni Rico si Claudine Barreto ng 4 na taon. Nakatambal niya sa Mula sa Puso at Dahil Mahal na Mahal Kita at nitong huli sa box office blockbuster na Got to Believe, kung saan ipinakita ng dalawa ang sigla ng buhay at romansa. After doing this movie, palagay mo si Rico will believe in weddings now? Natawa na lang ako. Huwag muna. No. Huwag muna. More movies muna. Lalo pang tumingkad si Rico at naging idolo ng mga bata nang mabuo at mapasali siya sa grupong Watamen sa Magandang Tanghali Bayan at nagkaroon ng sariling comedy program na gayon din ang titulo. Sa mga huli niyang sandali, ipinakita pa rin ni Rico ang kanyang kasiglahan sa kabila ng mga personal na problema. Vacation, trip, Holy Week vacation. Kung fenomenal ang pakikiramay ng libu-libong tao dito sa Lasal Green Hills para kay Rico yan, ito'y hindi lang pakikiusyoso. Tinuturing din ito ng masa na trahedya ng isang idolo at huwarang artista na marami pa sanang pwedeng gawin sa kanyang sining at lipunan. Di ba mga sis, kapag lipstick na walang lead, sinasabi natin na hindi long-lasting? Pero kapag matte, Marami pa sanang pwedeng gawin sa kanyang sining at lipunan. Pero sa maamo at makisig ng mukha at malinis na imahe, laging matatandaan si Rico yan na higit pa sa idolo ng telebisyon at sine Pilipino. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Malambing po siya. Never ko po siyang narinig na sumisigaw, nagagalit. Napaka-lovable niya, napaka-sweet, tsaka napaka-thoughtful. Napaka-responsible na tao, napaka-gentleman na tao. Taong ang dami-dami mong matututunan pag nagsalita siya. Marami ang nalungkot sa pagpanaw ni Rico Yan. Sayang siya, anila. Pero sa mga naging bahagi ng buhay ng aktor, sapat na ang maikling panahon na ito para mabasbasan sila ng kanyang pagmamahal. Narito ulat ni Paul Henson. Noong 1 buwan nakatanggap ng maikling liham si Professor Julie Tañada ng Lasal mula sa kanyang dating estudyante si Rico Yan. Ayon sa note, nagsisisi si Rico at di niya naabutan sa opisina si Miss Julie.
pero mahal daw niya ito. Nanghihinayang si Miss Julie dahil hindi na niya naitago ang liham. Ito na pala ang huling alaala sa kanya ni Rico. That he's gone at a very young age, it also freezes him in your mind. Like, he's never gonna grow old. He's never gonna grow pangit or, he's always gonna be guapo in your memory. Parang kailan lamang palakad-lakad lang daw sa pasilyo ng eskwelahan si Rico. When he'd come in and they see him, they just cheer and say, "Si Rico yan!" After that commercial about the cookies. And then wala lang, he'd just go straight and then sit there where he was seated. And then he's just like any other ordinary student. Ayon naman sa kanyang spiritual advisor na si Father Kaluwag, sadyang walang pinipili ang kamatayan. Pero naniniwala siyang handa si Rico na humarap sa Diyos. Rico died believing in God, very much present in his life. Gaya ng kanyang buhay, ganun din kaikli ang yearbook entry ni Rico. Pero para sa mga mag-aaral, sa halip na takot, inspirasyon ang namamayani sa kanilang puso sa maagang pagkamatay ni Rico. We must live life to its fullest. Parang yun yung ginagawa ni Rico na at least kahit na namatay na siya, nagawa niya, nasimulan niya yung mga talagang gusto niyang magawa sa buhay. Para sa kanyang eskwelahan, hindi mabubura sa kanilang alaala si Rico dahil siya'y nagbigay sigla hindi lamang sa paaralang ito, kundi sa lahat ng mundong kanyang ginalawan. Para sa TV Patrol, Paul Henson, ABS-CBN News. Labis ding naapektuhan ang mga kapamilya ni Rico Yan sa Magandang Tanghali Bayan. Isang linggong parangal ang inihanda para sa pumanaw na aktor na itinuring ng pangalawang tahanan ang noontime show. May report si Charo Logarta. Naghihinagpis ang mga kasama ni Rico sa Magandang Tanghali Bayan, pero ika nga sa showbiz, the show must go on. Pero ang dati-rating masaya at magulong set ng MTV ay binalot ng pambihirang katahimikan kanina. Namayani ang kulay puti. Pagbibigay daw sa hiling ni Rico nang minsang magkakwentuhan sila ni Ami Perez tungkol sa kamatayan. Sabi niya, ako gusto ko mga naka-white, tapos naka-beige, tapos nagre-red wine. Gusto ko yung masaya, sabi niya. Gusto pa nga daw niya may techno music, basta gusto niya party. Damang-dama ang pagkawala ni Rico mula sa mga artista, staff at crew, pati na ang studio audience. Sa harap at likod ng kamera, hindi maitago ng mga artista at komedyante ang matinding kalungkutan. Mamimiss ko yun tuwing umaga. Pag alam niyang masama ang loob ko, na may magsasabi sa akin na, "Mamang, you look wonderful today." Rico, nung sinabi mo na parang I'm too far, parang Kuya Dick, I wanna reach out. Gusto ko malaman mo, Rico, na gano'n lang ako, pero I love you very much. Mahal ko kayong lahat dito. Una kasi natutulog siya, binangungot na siya, ginising ko siya 3 beses eh. Yung maliit na binigay sa akin sa Hong Kong, sabi ko, kulang yung lalagyan mo, sabi sa akin. Ito na lang, kunin mo to, ibibigay ko sa iyo. Napaka-gentle niya yung, nakikita niya yung bit-bit ko yung lahat ng gamit ko. Tutulungan niya ako. Dito laging nakaupo si Rico. Dito naman sa dressing room kung saan siya tumatambay, mahilig si Ricong lokohin ang mga kapwa-artista, nilalambing, tinutukso, kinikwentohan. He's very, very jolly. Pero pag may gusto kang itanong sa kanya na seryoso, pwede mo rin siya kusapin na seryoso. Everyone here is just trying so hard to parang okay lang to. Kasi everybody's in the stage of yung parang tatanggapin pa lang. He's one of the few people na I really seek advice when I had a problem. May sinabi sa akin si Rico na, I think I'll carry for the rest of my life. Minsan na daw nabanggit ni Rico na gusto niyang maging masaya ang mga mahal niya kahit na wala na siya. At kahit ngayon nagdadalamhati sila sa pagpanaw ng kanilang katrabaho at kaibigan, ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng kasiyahan dahil tiyak, yan ang gustong mangyari ni Rico. Para sa TV Patrol, Charo Logarta, ABS-CBN News. A sharp whistle can save your life in wilderness. The primitive rescue whistle made of aircraft aluminum delivers 100... Para sa TV Patrol, Charo Logarta, ABS-CBN News. Bangungot at hindi daw pag-inom o paggamit ng droga o pagkalaso ng tunay na sanhi ng pagpanaw ni Rico Yan. Ito ang lumabas sa autopsy report ng PNP Crime Laboratory.
0.07% ng ethyl alcohol o katumbas ng 2 bote ng beer lamang ang natuklasan sa katawan ni Rico. Sa opisyal na report, acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot ang ikinamatay ni Rico na posibleng bunsod ng pagbara ng bato sa apdo, sa tubo papuntang pancreas o lapay, pag-inom ng ilang klasing mga gamot at viral infection. Misteryo pa rin sa larangan ng medisina ang bangungot kaya nagkakaiba-iba rin ang pananaw ng mga doktor. One is pag may bato sa gallbladder, no? Ito yung gallbladder. And the other one is alcohol.